Ngayon guys ay mag-ayos tayo ng speaker. So ngayon, ganito lang yung gawin nyo, no? Lagyan nyo ng gasolina yung gilid. Buhusan nyo ng pakunti-kunti bago nyo tuklapin. Ayan. Para malambot lang siya. Kabilaan. Bago iangat. Kasi pag walang gasolina, hindi siya matuklap. Masasama yung mga papel niya. Then bago linisan. Pag may mga ganito kayong speaker, huwag muna kayong bibili, i-try nyo yung i-repair. So ganito lang gawin nyo. Then yan, tuklapin natin yung yung pinakagitna. So nabuhusan ko na rin yan ng gasolina para umangat lang yung pinakatakip nya sa voice coil. So unti-unti lang para hindi mabutas yung cone. Minsan kasi sa sobrang lakas ng volume, may napuputol lang dito yung sinasabi nilang tail papunta dito sa kabitan ng speaker sa labas. Yan, nakikita niyo yung dalawang itim na yan. Minsan may napuputol lang yan dyan galing sa voice coil na wire na maliit. So ayan, may napuputol lang yan dyan. Maliit lang siya, parang maliit pa sa buhok. Yan, kailangan lang dugtungan, then i-epoxy. Yan, lalo na kung malakas yung base ng amplifier, yung sinasagad yung base, yan kadalasan yung napuputol. Minsan naman nasusunog talaga yung pinaka voice coil. Ayan, may naputol lang yan, idugtong lang, ihinang, then yung dinugtong natin na yan i-epoxyhin para pag ginamit hindi maputol, palalo na kung malakas yung base. Kailangan naka-epoxy talaga yung pinagdugtungan. Ayan, kailangan ihinang lang yan yung papuntang voice coil na wire. Kailangan ihinang, then epoxy. Ganyan lang, idugtong lang ulit. Ganyan yung gawin nyo lang. Ayan, tunawin lang. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa pandikit na to, parang espalto siya. So ang ginagawa ko dyan is steel epoxy yung nilalagay ko pag nadugtong ko na, para hindi siya maputol. Kasi kung hindi i-epoxy, mapuputol ulit yan. Kailangan epoxy, and then bago i-testing muna bago dikitan. Yan, pumapalo na, ibig sabihin okay na to, dikit na lang. Then ayan, kailangan mo lang sayad, maganda yung pagkadikit. Kasi pag may sayad yan, basag yung tunog. Ito yung ginagamit ko na pang epoxy dito sa mga ganitong speaker. Haluin lang bago idikit. Idikit lang yung dinugtong na wire papuntang voice coil para matibay. So anong nangyari kasi dito ay sinagad-sagad nila yung volume ng amplifier, kaya nasunog yung speaker na putol. Yan, ganyan lang, epoxyhin lang para matibay. Yan, ganyan lang, ralbihan lang. So bago pala to idikit, kailangan patuin mo na mga 30 minutes bago sila ipag-band.
patuyuin mo na yung rugby. Yan, ganyan lang. Bago idikit to. Pinakatakip niya. So, wag mo nang ipagdikit agad. Ipatuloy mo na mga 30 minutes or 15 minutes para dikit na dikit. So, tapos kailangan walang sayad. Kasi kung may sayad niya ay basag. Bago ito, pinakalas yung takip niya. Yan, kailangan patuloy mo ng mga 30 minutes bago ikabit. Yan, rugby lang rin. Minsan ginagawa ko, nilalagyan ko na rin ng epoxy. Nilalagyan ko ng konti para medyo tumibay yung skin. Para hindi matanggal pag bumabay yung tugtog. Yan, didikit ka ng ganyan ng rugby bago ilagay yung takip. Yan, okay na. Takip na lang to. A few moments later. 5,